What's up? It's the Updated Weeb at sa video na ito ay pag-uusapan natin ang Jujutsu Kaisen Chapter 197. Sa video na ito ay ma-expose ang panibagong kakayahan at ang new power-up ni Maki Zenin matapos siyang mabigyan ng enlightenment ng sumugay na si Rokujoshi. Sa sobrang lakas ngayon ni Maki Zenin ay naikumpara na nga siya maging kay Toji Fushiguro. Dito ay makita natin kung paano pababagsakin ni Mio Rokujoshi, Maki Zenin at ng swordsman na si Daido ang pupa form ni Naoya at kung paano naman mag-e-emerge ang kanyang final form na gumamit ng domain expansion. Kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews para sa Jujutsu Kaisen, ay siguraduhin mo nang naka-like, naka-subscribe at na-ring mo na rin ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng mga bagong chapter release reviews at para na rin palagi kang updated sa current timeline ng Jujutsu Kaisen. Alam kong napakatagal nyo nang iniintay ang napakalaking power-up na matatanggap ngayon ni Maki Zenin at kung paano niya to gagamitin sa pakikipaglaban niya sa final form ni Naoya, kaya simulan na natin agad ang talakayan. Konting recap mula sa previous chapter na Jujutsu Kaisen Chapter 196 ay pumasok nga ng domain expansion ni Mio Rokujoshi itong si Maki na kung saan ay nagkaroon siya ng napakadaming lessons at nagbigay sa kanya ng enlightenment matapos niyang matanggap or ma-absorb ang mga tinutukoy nitong si Mio Rokujoshi na right after nga breaking the barrier ng domain expansion ni Mio ay naramdaman agad nitong si Kamo Noritoshi, pupa form ni Naoya at ni Daido Hagane ang napakapanibago or napaka-genuine na feeling ng aura ngayon ni Maki Zenin. Habang sinasabi naman ni Maki na I feel amazing. Now proceeding naman sa chapter at hand which is Jujutsu Kaisen Chapter 197, nakaunang page pa lamang. Makikita natin ngayon ang full POV ni Maki habang makikita din natin ang reaksyon ng apat pang natitirang players na nasa loob ng paglalaban ngayon ng Sakurajima Colony. Ang apat na ito ay hindi makapaniwala sa kanilang nakikita at nararamdaman ngayon. Unang-una na itong si Kamo Noritoshi. Dahil ibang-iba na daw ang datingan ngayon ni Maki at parang isang panibagong individual na talaga siya na parang hindi na siya ang Maki Zenin dating kilala nitong si Kamo Noritoshi. Habang ito namang si Daido Hagane ay parang may panibagong feeling din na para daw bang na-broke na ni Maki ang kanyang shell na para bang may inner beast na siyang nai-unleash ngayon. This only proves na talagang ang enlightenment na nakamtan nitong si Maki ay hindi lamang nag-increase ng kanyang mental capacities, kundi maging ang aura at ang datingan niya ay highly felt ng mga players sa colony with just her presence alone. But what's intriguing here is that napakabilis lamang ng nagdaang minuto or baka nga segundo pa lamang, kaya hindi sila makapaniwala kung bakit napakabilis ng transition sa pagkatao ngayon ni Maki Zenin. Proceeding sa next chapter ay makikita naman natin ang flipped over na katawan nitong si Mio Rokujoshi nang dahil nga sa last round ng kanilang showdown nitong si Maki na kung saan ay tinalo nga siya ni Maki Zenin. Nasabi dito na dahil nga daw sa binding vow na removal ng element ng domain expansion nitong si Mio Rokujoshi, ang flow ng time sa loob ng kanyang barrier ay napakabilis to the point na ang more than 1,000 bouts or rounds na ginawa nitong si Maki Zenin at ni Mio Rokujoshi ay nag-take lamang ng less than 1 minute sa labas ng kanilang barrier. So it means hindi actually ganon kabilis ang nangyaring enlightenment nitong si Maki dahil considering nga na mahigit 1,000 bouts or rounds ang nag-take place sa kanilang dalawa ni Mio Rokujoshi, it only means na napakahabang oras ang nakonsume nila sa loob ng barrier technique habang naglalaro ng sumo. Which explains naman kung bakit gano'n na lamang ka-shock itong si Daido Hagane, si Kamo Noritoshi at ang pupa form ni Naoya. Dahil napakabilis nga naman at napakalaki ng naging pagbabago sa pagkatao nitong si Maki Zenin with just a matter of seconds. Naoya naman, being as prideful as he is, sinabi niya sa isipan niya na so what na parang ano naman kung nagkaroon ng napakalaking improvement ngayon kay Maki Zenin. Agad siyang nag-leap out of the battlefield habang ipinapasok na nga ang kanyang mga flesh strand at pumapasok sa mode of acceleration na ginawa niya in the previous chapters. Na agad namang napansin itong si Kamo Noritoshi dahil ito nga ang ginawa niyang preparation sa pag-increase ng kanyang speed bago niya atakihin si Maki Zenin previously in the fight.
However, unlike before, nandito na ngayon ang dalawang bagong players upang i-aid sila sa pakikipaglaban kay Naoya. Si Daido Haganay na hawak ngayon ang My Sword at ang sumo guy na si Miyoro Kujushi. Habang sinasabi ng dalawang ito na I need to cut more at si Miyo naman na nagsasabing I need to sumo more. Nagtataka naman itong si Kamo no Ritoshi dahil nga mga incarnated players itong dalawang ito mula sa ancient era na nakabalik lamang sa Culling Games dahil sa kagagawan nitong si Kenjaku. However, sumagot naman itong dalawa with pure honesty na wala daw silang pakialam sa kung anong klaseng tao sila, habang sinasabi ni Daido Hagane na ang gusto niya lamang ay humawak ng katana at pumutol lang mga bagay na kung anong gustuhin man niya at wala na siyang pakialam sa kung ano man ang tingin sa kanya ng mga tao. Habang ito namang si Miyoro Kujushi ay gusto pang makalaban itong si Maki sa loob ng isang sumo fight. Kaya naman kailangan nilang talunin itong si Naoya upang magkaroon pa sila ng chance na magkaroon ng another round. This shows just how passionate these two reincarnated players are. Itong si Daido Hagane na gusto lamang i-expose ang kanyang swordsmanship. At ito namang si Miyoro Kujushi na gustong gusto lamang magkaroon ng sumo fight. Actually, hindi na nga nila gustong mag-gain ng points sa Culling Games. Gusto lamang nila ipagpatuloy ang mga bagay na ginagawa nila magmula sa kanilang past life. Habang nangyayari ang conversation na ito sa gitna ni Kamo, ni Miyo at ni Daido ay nagkakaroon na pala ng napakatinding habulan sa gitna nitong si Maki Zenin at ni Naoya. Habang makikita natin na talagang shock na shock pa rin ang itsura ng Cursed Spirit Naoya dahil hindi siya makapaniwala kung bakit napakabilis na ngayon ang movement ni Maki. Sinabi dito ni Naoya na siya dapat ang may overwhelming speed since napakabilis nga ng movement niya to the point na naabot niya ang speed ng Mach 3 which is 3 times the speed of sound. However, sa nangyayari ngayon sa loob ng paglalaban na ito sa Sakurajima Colony, it appears as though hindi mahuli-huli nitong si Naoya si Maki habang tumatakbo siya sa loob ng buildings. Na dahilan kung bakit nasisira naman ng Cursed Spirit Naoya ang mga buildings sa paghabol sa kanya. Nagpatuloy ang habulan na ito sa taas ng napakalalaking buildings na kung saan ay makikita nating tumatakbo itong si Maki in a very unusual speed habang hinahabol naman siya nitong si Cursed Spirit Naoya na unti-unti pang nag-accelerate habang tumatagal ang habulan. To the point na hindi na natin actually sure kung na-exceed na nga ba niya dito maging ang Mach 3 speed na naabot niya previously in the fight. Then before ngang para bang muntik nang mahuli nitong si Naoya si Maki at para bang nasira nang tinatayo ang building nitong si Maki ay bigla siyang tumalon sa taas ng building as if nahulog siya, though it looked actually to us na readers na hindi talaga siya nahulog at sinadya niyang tumalon as a bait upang mahuli nga ang napakabilis na gumagalaw na Naoyang ito. Makikita natin dito na habang nag-free fall itong si Maki ay nagkakaroon siya ng napakaraming thoughts including si Toji Fushiguro. Na-imply dito na parabang napakataas na nga ngayon ng senses nitong si Maki Zenin to the point na parang ang surroundings daw nitong si Maki ay tinetel sa kanya kung nasaan ba talaga si Naoya, kung paano siya gumagalaw at kung saan ang kanyang specific location. Basically, every move daw na ginagawa nitong si Naoya ay naire-relay sa kanya ng kanyang surroundings. Nasabi dito ni Maki Zenin na masyado daw siyang naging kontento sa kung ano ang narating niya matapos mawala ni Mai dahil nga matapos mawala si Mai ay nagkaroon siya ng panibagong cursed tool na ang My Sword at nakakita na siya ng cursed spirit without using glasses na imbued with cursed energy. Naging kontento na daw siya na nakuha niya ang abilidad na ito tulad ng ibang sorcerers. Subalit hindi pa ito sapat upang maging katapat niya si Toji Fushiguro. Inisip niya na way back nang nabubuo pa lamang ang cursed womb ng cursed spirit Naoya na kung si Toji Fushiguro lamang daw ang nasa scene ay kayang-kaya niyang talunin ang height na kung saan ay nabubuo ang cursed womb. Kung si Toji Fushiguro daw ang nasa scene ay hindi siya mag-hesitate na itapon ng My Sword upang mapigilan ang pagkabuo ng cursed womb ni Naoya. At kung si Toji Fushiguro daw ang nasa scene ay kayang-kaya niyang i-deflect maging ang napakabilis na atake ni Naoya na nagpatumba sa kanya previously in the fight. So it only means na napakataas talaga ng tingin ni Maki kay Toji Fushiguro
to the point na maging ang Mach 3 speed, which is 3 times the speed of sound, ay inaasahang kayang i-deflect nitong si Toji. Dito ay sinabi na nitong si Maki Zenin na it's not enough to just be the same as everyone else. Maaalala natin dito ang sinabi ni Gojo Satoru kay Fushiguro Megumi na kung saan ay tinuturuan niya itong si Fushiguro Megumi na mas maging greedy in terms of battle, na wag niyang isipin na isakripisyo lagi ang kanyang sarili, kundi ang i-push ang kanyang sarili into certain heights upang maka-achieve ng mas malakas na kakayahan, na nagsilbing dahilan nga at nag-push kay Fushiguro Megumi kung bakit kaya niya nang gumamit ngayon ng kanyang simple domain o ng kanyang incomplete na version ng domain expansion. It seems as though ito lamang ang nalalak nitong si Maki Zenin kung bakit hindi niya matapatan ang isa pang nilalang na mayroong heaven restriction sa kanilang pamilya, which gives a very huge significance sa appearance ng dalawang panibagong karakter na ito. Though actually hindi nila binigyan ng physical training itong si Maki Zenin, it appears as though na-release nila itong si Maki sa kanyang outer shell, na para bang may na-unleash siya ngayon na isang napakalakas na beast. Sinabi pa nitong si Maki Zenin na there are things that only I can see and things that only he could see. Pinapertain niya dito ang he para kay Toji Fushiguro, na para bang ina-accept niya na ang difference sa kanilang dalawa, na para bang naiintindihan niya na iba ang kanyang abilidad kumpara kay Toji. Kaya hindi niya kailangang habulin si Toji, kundi mas i-enhance kung ano ang kanyang mga skills. Then while having this thought inside her mind, nakita naman siya nitong si Naoya na unti-unting nag-accelerate at umattempt ng pagbunggo sa kanya, tulad ng pagbunggong ginawa niya kay Maki previously, which knocked her down. Pero ang difference this time around, naramdaman ni Maki ang paglapit ng katawan ng Cursed Spirit Naoya. Inapakan niya ang Cursed Spirit Naoya na gumagalaw ng napakabilis habang dinadodge ang pagbunggo nito sa kanya. It just shows na kung paano napaka-free ngayon ni Maki sa pakikipaglaban. Napaka-reckless ng kanyang movements, pero napakaganda pa rin ng kanyang ipinapakitang performance. Hindi siya ngayon nakastick sa usual way of fighting niya, na dahilan kung bakit hindi ngayon mapredict ni Naoya ang kanyang movements. Dahil dito si Naoya ay gulong-gulo na naman lalo ang isipan na habang sinasabing hindi daw siya makapaniwala na na-dodge nitong si Maki ang kanyang movement na napakabilis while mid-air. Dahil nga naman wala itong Terry na inaapakan at mismong ang reflexes lamang ang kanyang inasahan. Then as the fight goes on, patuloy pa rin ang explanation ng mga bagong kakayahan ngayon nitong si Maki Zenin. And though napakaraming unnecessary na mga text or quotes na nandito sa chapter na ito o sa ibang mga panels na nakikita natin, gagawa natin ng mas klaro at mas napaka-simplified na explanation ang mga nangyayari ngayon sa chapter na ito. Simply sa sobrang taas ngayon ng senses nitong si Maki, pati ang mga surfaces ng universe ay kaya niyang makita at nahahawakan niya na rin. Kaya naman makikita natin sa sumunod na panel na kaya niyang magkaroon ng navigation even while mid-air, na talagang nagpagulat na naman kay Naoya na siguradong gulong-gulo na ngayon ang isipan dahil hindi niya ma-intake ang napakalakas na enhancement sa mga abilities ngayon itong si Maki. However, hindi naman binigyan ni Maki ng reaction time itong si Naoya. Matapos niyang i-dodge ang kanyang pag-bump ng headbutt, agad niyang sinuntok si Naoya as a counter-attack na nagpatalsik sa kanya papunta sa lupa. However, nag-rebut naman itong si Naoya habang sinasabing walang kwenta ang mga atake ni Maki dahil wala nga namang cursed energy sa kanyang katawan. Kaya kahit nasuntokin niya pa itong si Naoya ng multiple times, ay hindi talaga yun magkakaroon ng any effect. However, pagtingin niya sa kanyang kaliwa ay nandun pala itong si Miyuro Kujushi, and without any hesitation ay hinedbutt siya nito habang sumisigaw ng Kappa Rokujushi. At sa panel na ito ay makikita natin kung gaano katigas ang katawan ni Miyuro Kujushi. So it means na hindi lamang ang domain expansion ang pinaka-weapon nitong si Miyuro Kujushi, kundi mismong ang kanyang katawan. Sa isang headbutt lamang ay na-deform ang itsura ng Cursed Spirit Naoya. At hindi lamang yon, agad pa siyang finalo upan ng isang napakalakas na slash nitong si Daido Hagane, na dahilan kung bakit naputol na naman ang kanyang katawan.
However, hindi katulad ng previous na nangyari, hindi na nila hinayaan itong si Naoya na mag-regenerate ang katawan o magbalik pa ang kanyang flesh mula sa cut na ginawa nitong si Daido Hagane. Agad na pumasok itong si Maki Zenin sa scene habang sinisipa siya sa likod at pinapatalsik ang kanyang other half. Napaka-brutal ng pambubugbog na ginawa ng tatlong ito ngayon kay Cursed Spirit Naoya. Who would actually thought na ang tatlong ito ay babalagbagin si Naoya to this point na parang ginawa siyang isang punching bag na hinati gamit ang my sword. Naoya can't accept this reality na tinalo siya ng tatlong players na ito. Habang nakatingin siya kay Maki Zenin ay nakikita niya na ang figure nitong si Toji Fushiguro, which only proves na talagang na-reach na nga ni Maki Zenin o around Toji level na talaga ang kanyang kakayahan ngayon. However, hindi namatay ang Cursed Spirit Naoya at ang pinaka-inaasahan nating mangyayari, the ones who were shocked again ay ang apat na naman na magkakampi. Habang nakatingin sila sa putol na katawan no other half ng Cursed Spirit Naoya, ay unti-unting may nag-e-emerge na kamay mula sa corpse nito. Isang humanoid or actually maaring literal na si Naoya nga ito na nanggagaling mula sa Cursed Spirit Naoyang pinutol nila. Habang nagsasabing the one to stand there is me at gumagamit ng kanyang domain expansion, ending the chapter sa isang napakatinding cliffhanger na naman sa paglalaban nila sa Sakurajima Colony. So does it mean na hindi talaga actually isang butterfly mode ang magiging final form nitong si Naoya but instead ang kanyang mismong human form? Pero hindi naman natin alam, maaring on the process ng kanilang battle ay magkaroon siya ng wings. But still, napaka-unpredicted ng paggamit ni Naoya ng kanyang domain expansion. Dahil magmula nga sa previous na laban nila nitong si Maki, noong isang literal na sorcerer pa lamang siya at hindi pa isang cursed spirit ay hindi naman niya nagamit ng kanyang domain expansion. Does it mean na ang domain expansion ngayon na kanyang gagamitin ay isang additional na skill na naibigay sa kanya sa pag-transform into a cursed spirit? Anong klaseng barrier technique kaya ang may de-deploy ng cursed spirit Naoya na ito? Or rather, Naoya na nga lang dahil may kita naman natin na talagang halos nasa human form na siya. But still, wag nating kalimutan ang napakalaking power up ngayon ni Maki na nararamdaman niya na ngayon maging ang speed ng movement nitong si Naoya, which is 3 times the speed of sound or even greater pa nga. At kaya niya nang humawak ngayon sa mga surfaces even sa wind na pwedeng maikumpara natin ngayon sa abilidad ni Uro. However, hindi natin alam kung kaya niyang i-modify ang surfaces o kaya niyang hawakan lamang ang mga ito. Nonetheless, isang napakagandang chapter na naman na siguradong magkakaroon ng panibagong napakatinding laban sa susunod na release. Kung nagugustuhan mo ang ating chapter review para sa chapter na ito, siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release at para palagi kang updated sa latest timeline ng Jujutsu Kaisen. Muli, ito si Updated Weeb. I'll see you on the next one.